Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM, matagal ko nang gustong sumulat po sa inyo. Gusto ko lang marinig ang advice ng mga kamax din. Sa ngayon kasi, wasak na wasak ang puso ko. It has been torn to pieces. Kaya nagkaroon ako ng courage na sumulat sa inyo. And just call me Owie. Ang tagal ko ding naghanap ng totoong pagmamahal. A love that always cares, that always understands. Yung bang wala nang tanong, walang mga kondisyon. A love that will bring me so much happiness. Nagkaroon ako ng boyfriend, Chin. Itago natin sa pangalang Miko. Si Miko at ako, para bang ang nakapaligid sa amin, naniniwalang destiny kami sa isa't isa. At yun din ang pinaniniwalaan namin. We always thought that it was fate that brought us together. Nung una ko siyang nakilala, meron siyang girlfriend pa. Naging mag-on sila for more than 6 years. Kami naman ni Miko, nagsimula kami bilang magkaibigan. Nagkatawagan noon pero puro business matters. Hanggang sa yung isang beses na pagtawag, naging madalas at halos naging every night. Yung casual naming conversation ay nauwi sa malalim na usapin tungkol sa buhay, sa pag-ibig, yung mga pangarap namin, mga problema at mga sekreto. Kaya naging good friends kami. Hanggang sa mga ilang linggong lumipas, I realized that I'm falling in love with him. Yung buhay ko kasi noon ay ang gulo. Sobrang messy. In such despair. Pero parang nabuhayan ako ng loob nung nandun na siya. Laging nakikinig sa akin. So I truly believe God gave him to me. Tinulungan niya akong ma-save ang relasyon ko sa parents ko. Dahil nung unang panahon na yun, talagang wala nang pag-asa. Galit na ako sa parents ko at ang parents ko sa akin. Pero tinuruan niya akong maging pasensyosa. Tinuruan niya akong umintindi. Kesa isiping dapat ako ang intindihin. He taught me to allow God to work in me. And trust that He has a purpose kung ano mang nangyayari sa akin at sa pamilya ko. Nagsisimba din kaming dalawa. Sometimes nagba-Bible service. Kaya may mga gabing magkasama kami uma-attend ng mga Bible services. Parang pakiramdam kasi namin, yun ang nagtulak kung bakit kami feeling destined to each other. Ang sabi niya, ilabas ko lang ang lahat. Ano man ang gusto kong gawin, gagawin ko. Pero nag-decide ako na wag sabihin sa kanya ang feelings ko. Na in love na ako. Kaya naman sinimulan kong iwasan ang mga calls niya. Kasi alam ko may girlfriend siya. So I had to try to stop whatever I was feeling that time. Pero isang gabi, naging mahaba ang conversation namin. At doon ko nalaman, doon siya nagkumpisal, na siya din ay nahuhulog na ang loob sa akin. He too was falling in love with me. Sabihin na nating tanga ako. Alam kong may girlfriend siya. Pero inadmit ko, may feelings din ako sa kanya. At since nalaman kong in love din siya sa akin, hindi ko na napigilan. Inamin ko na nga na matagal na akong in love sa kanya.
At doon nagsimula ang relasyon namin. Halos araw-araw kaming magkasama. Pero sinusubukang patago dahil nga may girlfriend siya. Ilang beses na rin naming pinag-usapan na tapusin ang aming relasyon dahil hindi tama. Dahil bawal. Sinubukan na din naming i-cut off ang communication namin. Pero yung feelings namin for each other were much too intense that we kept coming back to each other na rin. Isang araw, sinabi niya sa akin na nakipag-break up na siya sa kanyang girlfriend. Kaya naisip ko, ako ang pinili niya. And I thought it was the happiest day of my life. But just when I thought everything would be okay, he finally admitted na hindi pa siya ready for a commitment. Mahal pa daw niya yung girlfriend niya at siguro confused pa siya. Kaya sinabi niya sa akin, kailangan niya ng oras, kailangan niya ng space to think things over. Pero sinasabi niya sa akin, mahal niya daw ako. Kaya naghintay ako. Binigyan siya ng oras at panahon para makapag-isip-isip. Mawala ang confusion. Nagantay ako ng nagantay. At matapos ang 2 buwan, nagsimula na naman siyang tumawag sa akin. Gabi-gabi. And I truly thought na he finally made a decision. At ang naisip ko, makikipagbalikan na siya sa akin. Kaso lang, may sinabi siya sa akin na nawala lahat ng hopes and dreams ko o being forever with him. Naging desisyon niya, babalikan niya daw ang dati niyang girlfriend at tuluyan na siyang makikipag-break sa akin. And yet, he kept on insisting that he loves me more than the girl. Pero bakit? Yung girlfriend niya ang babalikan niya. Hindi ko siya maintindihan. Chin, if he truly loves me more, why go back to the girl? Sinabi niya sa akin ang reason kung bakit. Kung bakit hindi siya or hindi ako ang pipiliin niya at babalikan niyang ex-girlfriend niya. Sabi niya, kailangan na daw naming tapusin ang aming relasyon kasi sobra na siyang na-confused for a long time. At dahil naisip niya unfair daw sa akin, kung maiiwan ako sa ere na confused pa siya. Ayaw daw niya ako masaktan. He couldn't handle seeing me hurting. Kaya mas mabuting tapusin na daw namin. Sometimes nagtatanong siya bakit daw ngayon lang ako dumating sa buhay niya. Sana daw nakilala niya ako bago pa niya nakilala yung girl na isa. Inamin niya na tanga siya. Because he saw in me everything that he ever wanted in a life partner. Pero hindi siya makadecide. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya. Pero pinaglalaban ko siya kahit na maraming kaibigan ko at pamilya kong ayaw sa kanya. Naisip kasi ng pamilya ko, he's not good enough for me. Pero pinaglalaban ko siya. Alam ko kung anong kailangan ko at sinong kailangan ko. Kaya hindi ko iniisip ang pamilya ko. Dahil siya ang gusto kong makasama. Gusto kong mag-spend ng mga Christmas and birthdays with him. Go to church together. Everything with him. Ayokong isipin na niloko niya lang ako. Pinaasa. Pinagmukhang tanga. Kaya ngayon, all that I'm holding on to are the things that he told me. That he will always love me. That I'll always be his baby. Halos na ipinta ko na sa isip ko, sa puso ko, yung itsura niya nung nag-say goodbye siya.
the pain on his face, yung mga luhang that fell down the face of the man na sobra kong minahal than anything else in this world. Pero bakit kailangan niyang pumili? Kung ako naman ang mahal niya. Why does it always have to be a choice between me and someone else? And why do I always have to be the one left behind? Hindi ko ba deserve maging happy? So paano ako magsasay goodbye sa kanya and let go of someone you love so much? Okay lang sana kung mag-goodbye siya dahil confused siya. Pero yung mag-goodbye siya dahil makikipagbalikan siya sa isa, yun yung masakit eh. Dahil akala ko, mas mahal niya ako. Pero bakit hindi ako ang pinili niya? I'm still praying so hard that he comes back to me. And yet a part of me knows that I should let him go. Pero paano? Sana'y matulungan niyo ako mga kamaks. Sana'y makakatagpo din ako ng kwentong pag-ibig na magbibigay sa akin ng happy ending. Pero may happy ending pa ba kami ni Miko? God bless and more power. Lubos na gumagalang ang inyong kamaks, Owie. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.